scripture po natin kanina is yung Matthew 28 verses 1 to 20. But let me just highlight this one. Verses 9 to 10. Sabi po doon, suddenly Jesus was there in front of them. He said, "Hello." To the woman, went to him. The woman went to him and holding on to his feet, worshiped him. Then Jesus said to them, "Don't be afraid. Go tell my followers to go to Galilee. They will see me there." Ang nireveal po sa akin ng Panginoong Diyos dito is, kita po natin, binati ng Panginoong Diyos yung mga babae. Greetings, hello. Sa ibang salin po, ang greetings po ni Lord is, rejoice. And then, ano po yung naging response dito ng women? Nagpatira pa po sila. Sila po ay lumapit sa Panginoon. Wala silang sinabi. Hindi sila nag-hello. Hindi din sila ay Jesus, dito ka pala. Buhay ka pala. Hindi ganun yung naging reaction nila. But they responded by worshiping Him. And this morning, mga kapatid, let us respond sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Diyos by worshiping Him in spirit and in truth. And as we sing this song, hayaan natin na maging ito yung worship na the best para sa Kanya. Huwag mong isipin yung katabi mo, huwag mong isipin kung ano yung mangyayari sa buong araw na to. Isipin mo, nasa harapan mo ngayon ang Panginoong Diyos. Nasa harapan mo ngayon si Jesus Christ. And He's telling you right now, anak, huwag kang matakot. I am here for you. Mahal kita. I live for you. Pawitin natin ito ng nagaling sa ating mga puso. Hallelujah, Jesus. He was dead forever in your mighty hands, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Yes, Lord, let's lift our hands. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth.
I belong to you. Let's sing this, church. Now I belong to you. Let the Lord hear your voices. Your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. I belong to you. I belong to Hallelujah, Jesus, we worship you, Father. Let's continue to be in the presence of our Lord. We worship you, Jesus. Truly, Father, we belong to you, Lord God. We belong to you. Ama, maraming salamat po sa napakagandang umagang ito na binigay niyo po sa amin. At sa aming nga pong pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy po, Panginoon, na ninanais namin, Lord, na makilala ka namin sa aming pong mga buhay at maranasan ka namin ng buong buo. Kaya, Lord, hayaan mo na buksan mo ang aming mga pandinig, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang sa gayon maunawaan namin ang mabuti aming mga salita. Sa iyo po namin pinagkakaniwala ang buong araw na to at sa maghahayag ng salita, pagpalain mo siya. Bigyan mo siya ng karunungan, Panginoong Diyos, sa bawat lalabas sa kanyang bibig ay tanging makapagbibigay lamang po ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Muli sa iyo po ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mike, kuya, Mike. Walang lakas pa ng konti. Lord, salamat po sa oras na ito at ako po ay yung pinili upang magbigay ng iyong mensahe ng umaga na ito sa lahat po ng nakikinig ng umaga. Nawa Panginoon, ako po ay bigyan niyo ng karunungan upang maihayag po ang inyong mga salita ng maunawaan ng bawat isa, Panginoon. Lord God, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang devotion po natin ngayon ay about sa Mateo 28, verse 1 to 20. Kaya niyo pong basahin ko muna ang mga verses na ito. So verse 1 po, makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbukas ng liwayway ng unang araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan at tingnan ito. Biglang luminto ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at tumayo sa ibabaw niya. Sa verse 3 po, ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang tidlat na pingin puti ang kanyang damit. Verse 4, nanginig sa takot ang mga bantay na nakita ang anghel at sila ay nabuhay na parang mga patay. Verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam ko, hinahanap ninyo si Jesus na itinako sa kulong. Verse 6, wala na siya dito sapagkat siya ay muling nabuhay
Gaya ng kanyang sinabi, hali kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Verse 7, magmadali kayo at balita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo. Verse 8, at dali-dali ang nga silang umalis at sa libingan na may magkahalong takot at gala at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Sa verse 9, ngunit sinalubong siya ni Jesus at binago. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Verse 10, sabi sa kanila ni Jesus, kayo't sabihin sa mga kapatid, humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Sa verse 11, pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod at ilan sa mga kawal babantay sa bingan at sinalaysay. Sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakikipagpulong naman mga punong pari sa punong bayan at nagkasundo sila subulan ang mga kawal. At ang mga ito'y inutusan nilang ganito ang pamalitan. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang pangkaw. Sa verse 14, sinabi na kanila, huwag kayong mag-alala kung makarating man sa gobernador, kami ang bahala sa inyo. Sa verse 15, tinanggap ng mga bantay ang suhol. At sa ganon, ang kanilang ginawa, kaya magpapala hanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita ng mga Hudyo. Verse 16, pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na Sinai na kanilang sinabi ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus sa kanila. Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo gawin ninyo ang alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila at sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa verse 2, turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sa devotion po natin ngayon sa Matthew 28 hanggang 20. Ito po ang aking natanggap sa mga mensahe. Una po, meron po akong 4 na puntos dito sa aking nabasa na ito. Ang una po ay ang ating Panginoon ay nabuhay. Totoo po na nabuhay muli ang ating Panginoon Yesus sa ikatlong araw. Ito po yung nakakatagpuan natin sa verse 6. Sapagkat ito ang pangako niya. Ito ang salita niya na kanyang pinatutuhanan.
kanyang mga disciple at sa mga taong nakarinig ng kanyang salita. Hindi siya nanatiling patay, hindi siya nanatiling patay, nanatiling yung pag-asa natin na tayo rin ay mabubuhay kasama niya, ay isasama sa kanyang handaan. Kaya, at sa pangalawa naman, dito, meron sa pinatulong sa atin. Ito yung dito nga diba, si Mary at yung kanyang kasama, inutusan na dito na siya yung maghahatid ng magandang balita na dala-dala ng anghel para sa atin. So ito yung ngayon, yung mensahe, mensahe na kanyang ipinapahid na sa lahat ng kanilang makakasalumuha, sila ang naging witness dito eh. Dahil sila yung nakakita ng talagang buhay ang ating Panginoon. Kaya dito, sila ay umalis sila na nandun nga yung takot, pero andun yung kanyang kagalakan na maibalita nila sa mga tao yung totoong nangyari sa ating Panginoon na siya ay nabuhay muli. At dito naman, meron din tayong nabasa dito na yung lahi at conspiracy. Yung, diba, meron dito sa verse 13 na gumagawa ng tama at nagsasabi gumagawa ng tama, pero ang katotohanan para sa sarili kapakinabangan. Magagawa lang nilang nagagawa nila ng suhod ng tao para masabi na ganito, pinasisinungalingan nila yung nangyaring totoo. Yun. Kaya hanggang ngayon, yung iba, ito pa rin ang pinapaniwalaan. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya na ang ating Panginoong Jesus ay babalikan niya tayo upang isama sa kanyang kaharian. Sa pamamagitan ng ating pakikinig sa kanyang mga salita, tayo ay nagkakaroon ng bagong pag-asa sa ating buhay. Lalo na kung tayo ay patuloy nagbabasa, gumagawa ng ating devotion sa araw-araw, lalo tayong mapapalapit sa Kanya. At kung ano ang kanyang kayang gawin sa atin, ito ay may mapapagtan natin. At dapat din natin ito ma-share sa iba, lalo na sa mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, dahil dito, nais niyang gawin natin para sa Kanya upang maluwalhati ang ating Panginoon sa langit. At yung pang-apat naman, yun yung ating great mission na dapat natin masunod. At ang mensahe ito ay Kanyang ipinag-uutos sa atin na ibahagi natin ito sa iba para sila rin ay sumampalataya sa Kanya at makaranas din sila ng mga pagliligtas at kapayapaan sa kanilang mga buhay. Parang tayo din naman, diba? Kung tayo hindi pa na nakakilala ng busan sa ating Panginoon, ganito rin ang ating pakiramdam. Pero ngayon na tayo nakakakilala na sa Kanya, nandoon na yung ating pagiging pakiramdam. Meron na tayong peace of mind na nararamdaman sa ating mga sarili. Kasi diba ang sabi nga na magpakatatag tayo at huwag tayo matakot. Dahil sasamahan na tayo sa lahat ng oras. Kahit saan man tayo magpunta, nandoon na nandiyan siya sa ating tabi. Hindi man natin siya nakikita, pero nararamdaman natin na nandiyan siya. Na talagang gumagabay sa atin. Di po ba, yung tinanggap natin siya, yung Holy Spirit,
yun yung kanyang binigay sa atin na gabay para tayo ay magpatuloy sa Kanya. So, ito po yung mensahe na akin na natanggap sa ating Panginoon. Kaya naman sa aking buhay, talagang mula nung makilala ko ang Panginoon, alam mo, nandoon ngayon, kakaibang nararasa ko kung ako'y nakakilala sa Panginoon. Dahil ako po ay isang byuda na noong nakala ko, wala na akong pag-asa. Pero, nung merong nag-invite sa akin na sa ganitong mga gawain din at sa mga Bible study, doon ako na aranas ng Panginoon. Kita na naglilingkod tayo sa Panginoon. Andun doon ang kapayapaan at kasiyahan na hindi natin paliwanag sa ating mga sarili. Ito lang, salamat po. Amen, amen. Thank you po, Sister Helen. So, timing na time talaga na nakaadya na ito yung ating devotion ngayon. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bawat isa ba sa atin ay nagagalak sa araw na ito? Amen! Dapat masaya tayo dahil mabuhay muli ang ating Panginoon. At ito yung talaga yung pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Na buhay ang ating tagapagligtas. Doon po sa devotion, alam ko na napaka-common po nito at palagi po itong nagiging reminder sa atin bilang mga disipulo ng ating Panginoon. Diba doon sa verse 17 to 20, hayaan niyo pong basahin ko po muli. When they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. I will always be with you. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Dito sa verse na ito, pinahayag dito ng Panginoon yung yung unity nilang tatlo. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Saan po natin ito makikita? Sabi niya dito, all authority in heaven and on earth has been given to me. And that's our God the Father. It's God the Father. Yung may authority in everything. Diba? Sinabi ito ng Panginoong Jesus. Go and make disciples of all nations. It is the Son. Yung Christ-likeness, yung gusto niyang makita sa bawat tao. Yung Christ-likeness, the Son, the living Son. Yun yung gusto niyang makita sa bawat isa sa atin. And I am with you always to the very end of age. And that's the Holy Spirit. Grabe no? Sa ating palang pagsunod, habang ginagawa natin yung Great Commission na ito, tayo yung pang-apat. Dahil nauna na yung tatlo. Masaya pa tayo doon. May kasama pala tayo, hindi tayo nag-iisa. Hindi natin ito gagawin mag-isa. Dahil nandito kasama natin ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. So meron bang kulang doon? Meron pa bang kulang pag tayo ay hahayo? Sa ating pagtayo at paghayag ng gospel, ano ba yung magandang balita na ihahayag natin? Na namatay ang Panginoong Hesus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At siya ay muling nabuhay para magkaroon din tayo ng pag-asa na mayroong muling pagkabuhay at makakasama na natin ang ating Diyos Ama. Ang Diyos na naglikha sa atin. Nagkaroon ng kapangyarihan ng kamatayan
sa ating lahat dahil sa kasalanan. Pero binayaran na ito ng Panginoong Hesus, yun ang declaration natin. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa bawat isa sa atin. Dahil nabuhay ang ating Panginoong Diyos. Nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Yung pagkabayad na yon ay naging absolute. Tinanggap iyon ng Diyos Ama dahil nabuhay si Hesus. Hindi siya nanatiling patay. Yun yung pag-asa na meron ng bawat isa sa atin. At yun din yung ihahayag natin sa iba para sila rin ay magkaroon ng pag-asa. Sa tingin niyo ba yung nangyaring resurrection ay walang impact sa kaaway? Sa palagay niyo? Nagkaroon kaya ito ng impact sa mundong ito? Kay Satan? Oo. Bakit? Pinipigilan niya, di ba? Nakita niyo yung mga pari, binayaran pa yung mga nagbabantay para wag lang mahayag yung totoo. Pero sila rin ay naging witness na nabuhay muli ang Panginoong Hesus. At patuloy itong pinipigilan. Kaya huwag tayong magtaka kung tayo ay pinipigilan din ng kaaway para gawin yung Great Commission na ito. Marami siyang way na ginagawa para tayo tumahimik, para tayo hindi magsalita, para tayo ay hindi humayo. Pero yung mga disciple ni Jesus at that time, they are persecuted, they are executed, but they are unstoppable. They are unstoppable. Ngayon, sina-challenge tayo ng Panginoon. Tayo rin ba, kaya nating to turn this world upside down and be unstoppable to share the good news? Amen. Kung ang bawat isa sa atin ay nandito ngayon dahil hindi naging unstoppable ang mga disciple ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat tayo dahil nandito tayo ngayon. At ang bawat isa sa atin na tinawag ng ating Panginoon will be contagious and unstoppable. Amen, amen, amen. Kaya ang declaration natin dapat ngayon, we will turn this world upside down for the glory of our God. Amen, amen. Sige, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Dahil talagang totoo ang iyong mga salita. Nagkaroon ng kaganapan ng iyong pangako na muli kang mabubuhay. At ang pag-asa namin ay muli mo kaming babalikan, Panginoon. Nandito po ang bawat sa amin. Tinawag mo, Panginoon, para ihayag ang katotohanan na ito. Dalangin namin, O Diyos, to always put that fire on our hearts, Panginoon, na ihayag ang katotohanan na ito sa iba. Maraming tao, Panginoong Diyos, na nando sa labas. Nawawalan ng pag-asa. Patuloy na nawawalan ng pag-asa dahil sa kahirapan ng buhay, dahil sa patuloy na kaguluhan, dahil sa nandoon sa sakit at karamdaman, nandoon sa kahirapan na halos hindi nila alam kung paano pa makakalaya dito. Nandoon sa kasalanan na patuloy nilang nagagawa. Pero Panginoon, may pag-asa na nagmumula sa iyo. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan dahil mayroong muling pagkabuhay. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Dahil lang namin isang araw, magpapantay din ang aming mga paa. Pero ito ay pasimula pa lamang ng buhay na walang hanggan na iyong ipinakako sa bawat sa amin. Panginoon, nawa patuloy na namin ihayag ito at hindi mawala ng kabuluhan ang iyong kamatayan sa krus, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Nandito po ang bawat isa. Lalakad kami sa aming pananampalataya. Lalakad kami na may buong pag-asa. Dala-dala namin ang magandang balita at ihahayag ito sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyong makapangyarihang pangalan at sa kapangyarihan na iyong banal na Espiritu. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Ngayon po tatayo po sa araw na ito. Ayan. So yung nag-song lead kanina si Sister D.A. Then sa devotion si Sister Helen at yung Nicole. Then yung call to order si Sister Nicole. Sa ating pong scripture reading si Brother Elmer. Nandito naman na po si Brother Elmer. Then Sister RJ for the song lead. Sa ating prayer and word si Pastor Henry. Then prayer for the bread si Brother Romy and for the wine si Brother Aris. Nandito na po yung ating. Okay, so para po sa magdi-distribute ng bread and wine, si Brother Jay and Sister Rika. Nandito na po ba si Brother Tristan? Si Brother Bobby and Sister Au. Si Brother Joey and Sister Rachel. Si Brother Saldi and Sister Shelly. Si Brother Danilo and Sister Babes. Brother Joel and Sister Eileen. Brother Llobet and Sister Annalie. Si Brother Luis and Sister Janet. Okay. So sa ating exhortation, tithes and offering, Sister Snoopy. Sister Snoopy. Ayun. Then sa declaration of our faith and closing prayer, Sister Gina. Sa ating intercessor, si Sister Flor and Sister Maylene. Sister Maylene. Then sa Kids Ministry, Sister Manilyn and Sister Lisa. Sige, tayo po ay tumayo para ipanalangin ang ating mga kapatid na gagamitin ngayon ng ating Panginoon. Let us bow our head and feel the presence of God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po muli sa araw na ito na itinakda mo para magsama-sama kami to celebrate the day of resurrection and also sa aming First Communion sa buwan na ito, Panginoon. Lord, alam ko na pinangunahan niyo na po kami sa lugaring ito. Pinanda niyo na po ang bawat isa sa amin para tanggapin ang iyong banal na salita. We pray, O God, for the anointing sa lahat po ng tao gagamitin mo sa umagang ito. Ikaw po yung patuloy na maranasan ng bawat isa. Ikaw po yung patuloy na maihayag sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw po yung nagdala sa bawat isa sa amin dito ng ligtas at payapa. We pray, O God, na linisin mo ang aming mga puso. Ihanda niyo po kami, Panginoon. Buksan mo ang aming isip at pangunawa upang ang mga salita mo ay patuloy na pumasok at mahayag sa aming buhay. Dalangin namin, O Lord, na ikaw lamang po yung kumilo sa lugar ito. Punuin mo ito ng iyong banal na presensya, Panginoon. And we pray and rebuke all the works of the enemy na maaaring madlang sa katagumpayan ng gawain na ito. And we pray para sa lahat ng instrument, O God, na mag-function ito ng maayos at hindi po magkakaproblema. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng banal na gawain na ito dahil ito ay pinanalangin namin sa makapangyarihan ng Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, everyone.